Ang bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang ugali. Merong mga taong mababait, mayayabang at mapang-abuso sa kapwa. Pero kahit ganoon pa man ay mas madami pa ding tao ang mas pinipili na maging mabuti kaysa maging masama. Sa isang lugar sa Mandaluyong ay may isang sikat na restaurant. Ang restaurant ng mag-asawa na sina Tessie at Utay. Tinayo nila ang restaurant na ito 10 taon na ang nakakaraan. Namana pa ito sa magulang ni Tessie nung nabubuhay pa ang mga ito. Lahat ng mga recipe ay tinuro sa kanila upang maging consistent ang lasa ng lahat ng mga putahing ihahain nila. Isa na sa bestseller nila yung bulalo na dinadayo pa ng mga taga-malalayong lugar. Kapwa 40 anyos na ang mag-asawa, ngunit hindi sila pinalad na magkaanak dahil may problema sa matris itong si Tessie. Kaya naman nakapagdesisyon silang dalawa na mag-ampon ng batang lalaki na ngayon ay 5 taong gulang na at kasama nila. Simula noon ay naging tutok sila sa pag-aalaga sa ampon nilang anak dahil gusto nila itong magabayan hanggang sa paglaki. Ito na lang kasi ang pag-asa nila para maipagpatuloy ang negosyo na pinamana pa ng magulang ni Tessie kung sakaling pumanaw na sila at mawala sa mundong ibabaw. Isa pa ay ayaw din kasi nilang kumuha ng kasambahay dahil natatakot din sila na baka makakuha sila ng salbahing yaya at saktan lamang ang anak nila. Kaya naman sa kabilang banda, nag-hire sila ng 7 tao na magmamanage ng kanilang negosyo. Ayaw kasi nilang ipagkatiwala sa kanilang mga kamag-anak ang negosyo nila dahil mahihirapan daw silang pasunodin ng mga ito kung sakali. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Naging maayos naman ang pagpapatakbo ng kanilang restaurant sa tulong ng kanilang mga tauhan. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ng mag-asawa dahil sa pagmamahal sa trabaho ng mga ito. Maraming salamat sa pagiging tapat at pagmamahal ninyo sa trabaho. Maganda ang sales natin ngayon. Nakangiting sabi ni Tessie. Walang anuman po ma'am. Masisikapin pa po naming mapataas ang sales namin sa mga susunod na araw. Nakangiting sabi naman ng manager na si Chris. Chris, basta ang lagi kong paalala sa inyo, maging maayos lang kayo sa pakikitungo sa mga customer na dumarating dito ha. Iwasan ninyong maging mainitin ang ulo. Palagi dapat nakangiti sa mga customer. At isa pa sa pinakang tatandaan ninyo, huwag na huwag kayo mamimili ng customer base sa suot ng mga ito or kung anong nakikita nyong estado. Dapat pantay-pantay ang trato ninyo sa lahat ng papasok dito ha. Paalala ng mag-asawa. Opo ma'am and sir, susundin po namin ang lahat ng bilin nyo po. Maraming salamat po sa palaging pagpapaalala. Nakangiting turan pa ng manager. Walang anuman, pinapaalalahanan ko lang kayo. Bueno, mauuna na kami sa inyo. Papunta pa kami sa eskwelahan dahil susunduin namin ang anak namin. Pagpapaalam ng mga ito. Nagmamadali ang mag-asawang sina Tessie at Utay dahil kailangan nilang masundo ang kanilang anak. Iniwan lamang kasi nila ito sa school dahil may inaasikaso silang business meeting at napadaan lamang sila sa restaurant. Pagkaalis ng dalawa ay agad na nagpatawag ng meeting itong si Chris. Nga pala, pumunta dito sina Ma'am Tessie at Sir Utay. May mga konti lamang paalalang sinabi sa akin. Lahat tayo dito ay dapat nagtutulungan. Walang sipsipan at walang siraan. At higit sa lahat, dapat pantay ang trato natin sa bawat customer na pumupunta dito. Maliwanag ba? Sabi ni Chris sa mga tauhan. Sumang-ayon naman ang lahat sa kanyang sinabi. Puwera na lamang sa isang waiter na si Rodel na para bang hindi pinakinggan ang sinabi ng manager. Sobra kasing mayabang ang waiter na ito. Pakiramdam niya ay kaya niya ang lahat. Kumo siya ang isa sa pioneer sa restaurant na iyon. Kaya gano'n na lamang kung magyabang ang binata.
Isang araw habang nasa kalagitnaan sila ng pagsiserve sa restaurant, ay tila napansin nila ang isang matanda na halos ilang oras nang naghihintay sa lamesa at tila may inaantay. Kaya naman nilapitan na ito ni Rodel at sinabihan, "Ale, mawalang galang na po. Napansin ko po na halos magdadalawang oras na po kayong nakatambay dito. Baka naman po pwedeng sa labas na po kayo magantay. Dahil may mga ibang customer po kami na walang maupuan." Sabi ni Rodel sa matandang Ali. "Sandali na lamang iyo. Papadating na ang anak ko. Nag-text sa akin malapit na daw sila." Wika ng matanda. "Ali, kanina pa po kasi kayo dito. Kailangan po ng mga customer namin ng bangko at lamesa. Sayang po yung mga dumarating naming customer oh. Ang kulit-kulit naman po ninyo." Medyo galit na sabi na ni Rodel. Dahil sa komisyon na nagaganap ay napilitan ng lumapit ang isa sa kasama niyang waiter na si Jigger. "Pre, hayaan mo na si Lola. Baka naman papadating ng inaantay niya. Tsaka meron pa namang ibang bakante na bangko dun sa likod. Nakakaawa naman siya. Ang init-init pati sa labas pag dun siya nagantay." Sabi ng kasamahang waiter. "Huwag ka nga makialam dito, Jigger. Kaya namimiyas ng iba na ginagawang tambayan ito eh. Dahil sa kabaitan ninyo. Minsan nga ay maging matigas din ang puso ninyo. Kaya kayo inaabuso eh." Galit na sigaw ni Rodel sa kasama. "Ano ka ba naman pare? Hindi ka ba naawa sa matanda? Tsaka ano bang kinakagalit mo? Meron pa namang available na bangko ah. Kahit kailan talaga, wala kang pagbabago. Ang sama-sama pa din ang ugali mo." Hindi na dinapigilan nitong si Jigger ang magtaas ng boses. Dahil sa kanilang pagsasagutan ay sumingit na ang matanda sa kanila. "Mga iyo, wag na kayong mag-away na dalawa. Sige na't ako na lamang ang aalis dito at tatambay na lamang ako sa ibang restaurant at sa iba na lamang din kami kakain ng anak ko pagdating nila. Pasensya na kayo sa abala. Dahil sa akin ay nag-away patuloy kayo." Sabi ng matanda. "Pero Lola, okay lang naman po na dito kayo. Tsaka kakain naman po kayo dito, di ba? Inaantay lamang po ninyo ang kasama ninyo. Huwag niya na pong pansinin ng kasama ko. Ganun po talaga ang ugali niya." Sabi ni Jigger sa matanda. "Ang kapal naman ng mukha mo, Jigger, kung makapagsalita ka sa akin." "Oo, aminado ako na masama ang ugali ko. Tsaka tingnan mo naman yung itsura ng matandang yan. Mukha namang hindi mapagkakatiwalaan talaga. Mamaya, may gawin pang masama yan dito." Pangusga nitong si Rodel. "Iho, wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan. Hindi mo naman ako kilala ng lubusan. Wag na wag kang mangusga ng iyong kapwa dahil masama yan." Mahinhin pa din na sabi ng matanda kahit pinagsalitaan na ito at tinusgahan ng mayabang na si Rodel. "Ako na po ang humingi ng pasensya sa inasal niya, Lola. Pasensya na po kayo." Paghinging paumanhin ni Jigger. "Salamat iho. Napakabuti ng puso mo. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabait mo sa customer mo. Salamat at hindi mo ako hinusgahan. Mauuna na ako iho." Pagpapaalam ng matanda. Labis naman na natuwa itong si Rodel nang umilis na ang matanda. Habang si Jigger naman ay tila may tumusok sa puso niya na karayom dahil sa sakit ng kanyang naramdaman. Naalala niya kasi sa matanda ang kanyang lola na namatay, na nag-alaga at nagpalaki sa kanya simula ng bata pa lamang siya hanggang sa kanyang paglaki. Ganon pa man ay hindi na niya pinagsabihan itong si Rodel. Dahil alam niyang hindi naman ito magpapatalo at baka humaba palalo ang usapan nila. Kaya naman bumalik na lamang siya sa kanyang trabaho. Isang araw ay dumating galing sa malayong probinsya ang kaibigan ni Tessie at Utay. Gusto daw kasi nitong makakain sa kanilang restaurant at matikman ang sikat nilang bestseller na bulalo. "Mabuti at nadalaw kayo dito, Danny at Marie. Naku, ilang taon din tayong hindi nagkita-kita. Kamusta na kayo? Ano nang balita sa inyo? Kailan ang kasal ninyo?" Natatawang tanong ni Utay.
Naku pare, ito na nga ang isang dahilan kung bakit andito din kami sa Manila ngayon. Plano kasi naming dito magpakasal at dito na din manirahan after ng kasal namin. Plano din kasi naming humanap dito ng malaki-laking lupa na patatayuan namin ng hotel. Iyon kasi ang isa sa plano namin talagang negosyo noon pa lamang. Nakangiting sabi ng kaibigan nila. Iba ka na talaga pare. Simula pa lang ay alam ko na magiging maayos ang pagsasama ninyo ni Kumaring Marie dahil pareho kayo mahilig sa negosyo. At ito nga hindi ako nagkamali. Wika ni Utay sa kaibigan. Kung tutuusin ay sobrang yaman ng mga kaibigan ni na Utay. Madami kasing negosyo ang napatayo ng mga ito. Isa na dito ang 2 private resort sa probinsya. 10 hektaryang lupain na alagaan ng mga iba't ibang hayop, mga puno at madami pang iba. Ngunit sa likod ng pagiging matagumpay sa buhay ng mga ito, ay nananatili pa din silang simple lamang pagdating sa kanilang katawan. Hindi sila mahilig magsuot ng mga ginto o kahit mga branded na kasuotan. Gusto kasi ng mga ito na kung ano sila noon ay mananatili pa din silang ganoon ngayon. Matapos ang kanilang mahaba-habang usapan ay nagpaalam na ito sa kanila. Paring Utay, Kumaring Tessie, mauna na kami sa inyo. Pasensya na hindi kami makapagtagal dito masyado. Madami pa kasi kami nga asikasuhin at may meeting pa kami. Basta bago kami umuwi sa probinsya hindi kami papayag na hindi matikman ang bulalo ninyo sa restaurant. Dadaan kami doon kinabukasan pag maayos ng lahat ng inaasikaso namin. Pagpapaalam ng kaibigan. Mag-iingat kayo ha. Sana ay makadala ulit kayo dito sa bahay after na mga inaasikaso ninyo. Sigurado ako matatagalan ulit kayong dumalaw dito dahil sa sobrang busy ninyo sa mga negosyo ninyo. Nakangiting wika ni Tessie. Matapos noon ay umalis na ang dalawa. Grabe yung kaibigan natin na yun Kahit sobrang yayaman ay nananatili pa ding simple ang buhay. Nakita mo ba yung suot ni paring Danny na tsinelas? Halos punit na yung gilid pero sinusuot niya pa din. Tsaka yung damit, may butas na sa manggas. Grabe talaga. Kaya siguro mabilis na yumaman ang dalawa na yun dahil sa hindi nila pagiging maluho sa katawan. Sabi ni Utay sa asawang si Tessie. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang isang araw at natapos na ang lahat ng meeting na pinuntahan ni na Danny at Marie. Kaya naman ay napag-isipan na nilang dumaan sa restaurant ng kanilang kaibigan upang matikman ang pinagmamalaki nilang bestseller na bulalo. Nakasuot lamang silang dalawa ng simpleng damit at disipit na tsinelas nang pumasok sila sa restaurant bago hingin ang menu ng mga pagkain sa waiter. Lumapit naman sa kanila ang waiter na si Rodel bago iniabot ang menu. Anong bestseller nyo dito? Tanong ni Danny sa waiter. Bestseller namin dito ay bulalo, pero masyado yung mahal. Baka hindi nyo kayanin ang presyo. Dito na lang kayo sa mga gulay namin. Siguradong maa-afford nyo pa ito. Tila may pangmamaliit na sabi ni Rodel sa dalawa. Nagulat naman sila sa naging pakikitungo ng waiter. Para bang pinapamukha nito sa kanila na hindi nila kayang ma-afford ang presyo ng bawat menu. Ngunit kahit ganon ay hindi na lamang sila nagsalita. In-order na lamang nila ang tinuturo ng waiter na gulay at presyong afford lamang daw nila. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang order. Pabagsak na nilagay ng waiter na si Rodel ang pagkain nila na hindi naman nagustuhan ng dalawa. Kuya, kanina ka pa namin napapansin. Bakit ganan ang trato mo sa customer? Mainihin na tanong ni Danny sa waiter. Kasi naman, ang tagal-tagal ninyong umorder. Tumitingin pa kayo sa mga presyo na ang mahal-mahal. Mukha naman kayong mga walang pera. Di nyo ba alam na sikat ang restaurant na ito? Tapos pupunta kayo dito nang ganan ang suot ninyo, nakatsinelas na disipit at parang basahan ng mga damit. Butas pa nga Pangmamaliit na sabi ng waiter.
Dahil sa narinig ay hindi na nakapagtimpi itong si Danny. Tumayo ito at hinarap ang mayabang na waiter. Masyado kang mayabang na waiter ka. Hindi ko mo pangit ang suot namin at mukhang mahirap. Wala na kaming pangbayad. Paano ka natanggap sa restaurant na ito kung sa pag-entertain lamang ng maayos sa mga customer mo ay hindi mo magawa? Medyo napapalakas na sabi ni Danny. Paano ko kayo i-approach ng maayos? Wala naman ako mapapala sa inyo. Baka ni piso, hindi nyo man lang ako maabutan ng tip. Yung pambili nga ng maayos na damit ay wala kayo. Yung pagbibigay pa kaya ng tip? Natatawa pa nitong pangmamaliit. Dahil doon ay hindi na nagsalitang muli itong si Danny. Kinuha na lamang nito ang cellphone at tumindot ng ilang numero bago may tinawagan. Hello kaibigan. Andito ako sa restaurant. Maaari bang pumunta kayo dito? Gusto ko sana kayo makakwentuhan bago kami umuwi ng probinsya. Kung hindi kayo busy at kung okay lang. Narinig ng waiter na sabi ng customer sa kabilang linya bago nito ibaba ang tawag. At tumawag ka pa ng kasama mo. Bilisan nyo ng pagkain dyan nang maimis ko ng kinainan ninyo. Baka naman magtagal pa kayo dito ng ilang oras ha. Abay mahiya naman kayo. Uwi ka ng waiter. Yung pagiging bastos mo ang magpapabagsak sa'yo. Hintayin mo lang ang karma mo at maya-maya mawawalan ka na ng trabaho. Seryosong sabi ni Danny. Maya-maya pa ay may dumating na isang pamilyar na tao sa restaurant. Kitang-kita nila ang pumasok sa pinto nito na nakasuot ng suit. Walang iba, kundi ang may-ari ng restaurant. Tila ba naging among tuta itong waiter na si Rodel nang lumapit sa table na kaharap niya ang may-ari. Magandang araw po ma'am and sir. Ano pong gusto niyong kainin at ipaghahanda ko po kayo? Magalang na sabi ni Rodel. Ngunit bigla siyang nanigas nang makipagkamay ang kanyang mga amo sa kaninang simpleng customer na minamaliit at nilapastangan niya. Mabuti naman at nakadating kayo. Pasensya na, baka naabala ko kayo. Gusto lang kasi namin na bago kami umuwi ng probinsya, magkaroon tayo ng mahaba-habang kwentuhan. Tura ni Danny sa kaibigan. Okay lang pre, walang problema. Oh, bakit gulay lang in-order nyo? Akala ko ba'y gusto nyo matikman ang bestseller namin dito na bulalo? Takhang tanong ni Utay. Hindi na kami naka-order nun pare. Dahil yung waiter na nasa likuran ninyo, ay sinabihan kami na wala kaming pangbayad at hindi daw namin afford. Kaya ito na lang in-order namin, kaysa makipagtalo pa kami. Nalulungkot lang kami pare, at napasukan ka dito ng empleyado na hindi marunong rumispeto sa customer. Masyado siyang bastos at arugante. Paglalabas ng sama ng loob ng kaibigan. Napalingon naman ang may-ari at tiningnan ang waiter na si Rodel. Totoo bang sinasabi nila Rodel? Bakit ganun naging trato mo sa kanila? Tanong ng may-ari. Tila napipi naman itong si Rodel. Pautal-utal niyang sinagot ang kanyang amo. Hindi po totoo yan sir. Maganda pong pakikitungo ko sa kanila kanina. Sa katunayan nga po, ay sila pong nang maliit sa akin kanina. Pagsisinungaling ng waiter. Napakasinungaling mong waiter ka. Kanina nga, halos maliit-maliitin mo sila dahil sabi mo wala silang pambayad. Tapos ngayon, ikaw pang magpi-feeling victim? Singit ng isang customer sa kabilang lamesa na nakarinig ng pangmamaliit nito sa dalawa. Dahil doon ay natameme itong waiter na si Rodel. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali niya. Katwiran pa nito ay mukha naman kasing mahirap lamang talaga ang mga ito kaya gulay lang ang inoffer niya. Yan ang pagkakamali mo Rodel. Palagi kong pinapaalala sa inyo na lahat ng papasok dito sa restaurant ay pantay-pantay dapat ang turing ninyo. Kahit mukhang mahirap man o mayaman yan, hindi mo ba alam na ang minamaliit mo ay matalik naming kaibigan at nagmamay-ari ng napakadaming mga negosyo. Kung tutuusin nga, wala pa kami sa kalingkingan ng yaman nila.
Dahil sa ginawa mo, ay tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na sa harap ko dahil hindi ako papayag na magpatuloy ang ganang pag-uugali sa restaurant ko na ito. Baka ikaw pang magpabagsak nito. Galit na sabi ng kanyang amo. Wala namang nagawa na itong waiter at nagtatakbo na papalabas ng restaurant dahil sa labis na kahihiyan. Natanggal siya sa trabaho dahil sa kayabangan at pagiging arugante niya. Kaya naman sa kwentong ito, sana nagkaroon kayo ng konting aral na wag tayong mangusga ng ating kapwa base sa ating nakikita. Palagi nating tatandaan ng lumang kasabihan na don't judge the book by its cover. Kayo, ano bang masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayong araw? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.